ibubunga na ayon na rin sa utos ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hindi ba ninyo maaaring mawalan ng katwiran? Nasa katwiran ka, kapatid. Pero sa gusto mong maghari ang kapayapaan, iwawala mo yung katwiran yun. Bakit kasi? Ayaw ng Diyos sa kabuluhan. Nagaya nga ng sabi ng Apostol Pablo, ang Diyos ay hindi Diyos ng kabuluhan, kundi ng kapayapaan. Ikaw ngayon, anak ka na. Bakit ka nagiging tulad sa bata? Dahil na ng bata, tunay na may angking pagkatakot sa may angking kabuluhan. Sana po, napag-uunawa natin ang lahat ng bagay. Lalong-lalo na po, sa bawat paglipas ng ikang araw, merong ikadarating bagong araw, lilipas, bagong araw na naman. Pero, ang routine o nakapangyayari, itong bagay na ito, mga minamahal na kapatid, ang siyang nakapagyayari. Dito po sa Lucas, Kapitulo 6, versikulo 20 hanggang 23. Ito na lang ang marami. Bakit, mga minamahal, tuturuan tayong magawa po natin ang pagtulad sa salita ng Diyos? Dito po, sa Lucas 6, talatang 20 hanggang 23. At itiningan niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuutan ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwin ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mga galak kayo sa araw na yaon at magsisulukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Ito po ang routine sa nakapangyayari, lalong-lalo na sa ating kapanahunan, na talamak ang kahirapan. Yung kahirapan na yan, wala na pagdating sa araw. Pasasaganayan ka. Kung ngayon nakaramdam ka ng kagutom, bubusugin ka ng Panginoon. Kung ngayon nakaramdam ka ng pagkauhaw, painumin ka ng Panginoon. Kung ngayon nakaramdam ka ng pagtangis, patatawanin ka ng Panginoon. At kung ngayon kapuputan, itinatakwil at tinalimura ng tao, darating ang panahon, kapatid, ang bawat bagay na yun ay hindi na makapangyayari. Kaya, kung ito ang siyang nagaganap sa bawat isa, ayon nga siya sinabi ng ating Panginoon Kristo, mga galak ng labis at magsisulukso sa katuwaan at kagalakan. Dahilan, napakalakag ganti ang naghihintay sa atin. Paano tayo gagantihan kung hindi tayo naghihirap? Dahilan, gaya nga ng aral ng nakaraan, ang mga apostol nagsasabi sa bawat sa atin, ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, kailangan po natin ng napakaraming kapigatiang dapat pagtagumpayan. Kaya walang ginawa ang Ama sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na tayo pagtibayin sa mga pangyayaring ito. Nasa paano magtibay? Mga tiis, anuman ang nakapangyayaring masasalimuot sa atin, kapwa sa araw na yan, tayo tunay na lilingapin ng Panginoon na hindi na makapangyayari. Paano ka gagantihan kung hindi ka naman nakaramdam ng uhaw, kagutom, pag-alimura, pag-usig, o paghihirap? Paano? Kaya nga dito, kapatid, paano nararamdaman natin ang bagay na ito? Ang sanglibutan ito, hindi natin binibigyang alaga. Dahil utos ng Panginoon, huwag mong ibigin ang sanglibutan dahil hindi ka taga-sanglibutan. Ni ang mga bagay na nangarito sa sanglibutan. Dahil anong umiibig sa sanglibutan at ang mga bagay na nangarito, tunay na kalaban ng Panginoon. Gusto mo na andun ka sa kaharian ng Ama, kailangan iwaglit mo ang bagay na ito.
tiisin mo kung ano mangyayari hanggang sa ikaw ay gumaganap ng pagpuri at paglilingkod sa Panginoon Diyos. Yan kapatid, napakasimpleng bagay. Ngayon, papaanong ipinakita ng Panginoong Hesus ang pagsampalataya sa salita ng Diyos ng gayas sa maliliit na bata at makakaatong papasok sa karyan ng Diyos? Ang isang tagapagturo, kailangan naranasan na niya. Di ba? Paano mo tuturuan sa isang tao kung hindi mo sarili mo mismo tinuruan? Di ba, kapatid? Ibuti nga, kumuha lang siya ng isang maliit na bata, kapatid. Ha? Kumuha lang siya ng isang maliit na bata na ipinakita sa mga alagad na nagsasabi, kailangan tularan niyo itong batang ito o iduluhin niyo ang batang ito na may angking kapakumbabanglo para sa inyo. Naukol ang karyan ng Diyos. Hindi niya sinabi ang akin. Kaya isang, ika nga guro ang ating kay Jesucristo, na yung gurong ito, siya mismo ang unang nakaranas. Sa papanong paraan, patitibayin kapatid, na mismo ang ating kay Jesus na naging guro, ay nakaranas na nito. Ayon po rito sa Lucas, Kapitulo 22, talatang 42, ganito ang ating pong mapapatunayan na itong nagtuturo ito, siya mismo ang unang. Siya mismo ang unang nakaranas nito. Narito po, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kaluban, kundi ang iyo. Yung tinutukoy na saro, kapatid, yun ang mangyayari sa ating kay Kristo. Na unang-una, ihahabla siya sa mga dakilang saserdote hanggang alam niya na kahit wala siyang kasalanan ay mapapatawan siya ng kaparusang kamatayan. Hindi lang sa kamatayan, kundi siya'y ipapako sa krus hanggang mamatay. Bago niya inumin yung sarong yun na nakita niya, ano ang naramdaman ng ating Panginoon Kristo? Sa may angking kaalaman, kapangyarihan at gustong gulang. Ama, sana ilayo mo to. Ayaw din niya, di ba? Ilayo mo ito. Kung maaari, ilayo mo ito. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Kaya anong nangyari? Yung kalooban ng Ama ang siyang nagtagumpay. Bilang isang buktong na, bilang isang bata, umihutong taong gulang, na nagiging tulad sa bata. Kung ano ang gusto ng magulang, yun ang kanyang ginawa. Bakit, kapatid? Huwag na natin masyadong bubulay-bulayan ni Saysay kung gaano pangyayari sa ating Panginoon Kristo nangyari. Doon pa lang sa idinudulog sa hukuman, napakarami na po ang naramdamang kirot at sakit. Hanggang sasabihin siya'y hari, anong ginawa? Gumawa sila ng kurunang tinik na kung saan sa kasaysayan ng kurunang tinik na yon ay kahalintulad lang, ha? Yung bunggabilya, pero yung bunggabilya, yung tinik nung kapatid, madaling mabali, pero yung inilagay na kurunang tinik sa kanila, napakatigas ang tinik nung. Natunay na pumulandik ang dugo ng ating na kahit walang karapatan at kapangyarihan, sinasaktan ng ating Panginoon Kristo na sa kanyang pagsagot, kala mo na sumasagot siya ng pabalang sa mga dakilang saserdote kahit yung mga gwardiya, sinasakot pa siya. Binubukbuk hanggang pagulapay na ipapapasan pa yung krus, hindi na makaya. Kaya isang Simon na may pangalang lalaki ang tunay na tumulong sa kanya. Nakabayubay na sa krus. Nasabi lang na nauuhaw siya, ano yung pinainom? Imbit na painumin man lang ng tubig, hindi na malamig. Suka at abdo pa. Hanggang sa nakitang tunay na wala ng kalaban-laban, isang sundalo pa ang tunay na tumusok sa tagiliran. Umulok sa tagiliran na walang kalaban. Yung nakikita natin, kapatid, may pinapakita pagdating ng tinatawag nilang ika nga, si Mana Santa. Marami dyan sa Pampanga o iba't ibang karating. Nagpapapako pero artistic.
maliit na pako, ha? At tunay na hinahanap kung saan hindi mapapahamak yung nagpapapak, pero kamay lang. Hindi kagaya ng ating Panginoon Kristo sa kasaysayan. Napakalaking pako, kapatid. At yung paa, yung mga nagpapako dyan, hindi naman pinapako yung paa eh, kundi nakatungtong pa nga eh. Ay ang ating Panginoon Kristo sa pagpako eh, pinagpatong pa yung dalawang paa, tunay na pinatok ng pako na tumapos sa krus o sa punong kahoy na kung saan doon siya ipinako. Kita nyo, kapatid, mismo itong tinatawag nating guro, Panginoon, tunay na naranasan niya ang naging maliit na bata na kung saan pagpapakita lang nitong buktong nanak na kung tutusin at alam ng lahat, wala siyang kasalanan, pero yung kasalanan dinala niya. Ayaw man niya, ngunit bilang pagpuri, paglilingkod sa opo at amin, na sana ganun din tayo. Sa paanong paraan na magiging ganun tayo? Sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 2:5, magkaroon nawa kayo ng pag-iisip na na kay Kristo Jesus. Ano yung pag-iisip na na kay Kristo Jesus? Ayaw niya kakapwat. Yun ang kalooban na siyang makapag-ari, siyang magkapangkat. Siyang dapat sundin. Kita mo? Upo at amin. Pag sinabi ng ating Panginoong Diyos, gaya ng ating Panginoong Kristo, dadapat pag sinabi ng mga manliligaw na tagapagturo, wag na lang. Dahil napapahamak tayo. Ngunit pag sinabi ng mga na kahit bunga ng kamatayan na gaya ng pinakita ng ating Panginoong Kristo, upo, amin. Na sa paanong pagpapakita na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, kamatayan sa krus. Filipos 2:1. Kung ihambing lang natin ang mararanasan natin, malayong malayo tayo, kapatid. Hindi mo man lang masabing ni katiting, natikman mo yung nadanas nitong guro na nagtuturo sa atin ngayon. Di ba? Itutusin mo pa. Yung kasalanan mo napatawad ng dahil sa kanyang kamatayan. Bawat kilo, bawat hirap na dinanas sa ating kagalingan, gamot sa ating kamatayan para mabuhay tayo. Kita mo, kapatid, yung ipinakita niyang pagdanas sa ganung bagay, tunay na kagalingan at kabuhayan. Di lalong-lalo naman sana tayo, kapatid, na hindi pa pwedeng ikumpara yung hirap na dinanas niya sa hirap natin. Napakasimple. Tuwing linggo, pagkakatipon, palagan mo lang yun. Napakasimple. Pagpapalag, biyaya, pagtatanggapin mo, salita ng Diyos, hindi salita ni inuman. Lalong-lalo na tunay na pinapaunawa namin, kapatid. Ang mga bagay na ito'y salita ng Panginoon na wag. Ika nga, wag mong ipagpalit sa iba dahil napakalaga. Mas mahalaga pa ito sa tunay na kayamanang ninanais ng karamihan. Ito ang tunay na kayamanan. Mapalangit ko. At ito ang naging takda ng iyong pagkapamayan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa kaharian. Isipin mo lang, kapatid. Isipin mo lang. Ang maraming karakter sa Biblia. Si Job. Napakarami ang dinanas hanggang sa kanyang katawan. Pero yung pananampalataya, hindi nasira. Kaya't ano ang nanumbalik sa kanya? Lalong kasaganahan. Si Noe,